Sir, tawag niyo daw po ako. Oo, Camila, halika. Pwede ba akong magpatulong sa'yo? Dahil bukas uuwi ka na. Sige po, halika, sundan mo ako. Pumunta sila sa isang sekretong kwarto ni Camila. Gab, ano na naman ba to? Payakap lang, uuwi ka na bukas. So, wala ka naman palang ipagagawa. Nagmamadali ako. Mag-iimpake pa ako ng mga dadalhin ko. Camila, ito ang pera, ibigay mo sa magulang mo. Hindi ko yan matatanggap. Nandito ako para magtrabaho. Umalis ka na bago pa tayo makita ni Jennifer. Pagkatapos yakapin ni Gab, si Camila ay agad naman itong pinaalis si Camila. Gabi pa lang ay nag-impake na ng mga dadalhin si Camila sa kanila. At maaga din itong natulog. Kinaumagahan ay maaga din siyang nagising para magluto. Good morning, Camila. Ang aga-aga mo namang magluto. Halatang excited ka na sa pag-uwi mo sa inyo. Tanong ni Jennifer. Mamaya pa naman ang flight mo, di ba? Opo, ma'am. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin mamaya. Bibili tayo ng pwede mong ipasalubong sa inyo. Talaga, ma'am? Wag na po, ma'am. Nakakahiya naman po. Sige na, wag kang mahiya. At di ba nga, sabi ko na sa'yo, ibibili natin ng cellphone si Christine para pagbalik niya sa inyo ay maaari na kayong mag-video call. Wag na po, ma'am, nakakahiya naman po. Sige, ganito na lang. Babawasan ko na lang ang sahod mo for this month. Alam ko namang tatanggi ka. Sige po, ma'am, pwede po. Kumain na po kayo, ma'am. Bumalik ka agad dito, Camila, ha, para makita ko naman ang anak mo. At alam mo naman na iniisip ko kung wala ka dito sa bahay ay sinong mag-aasikaso kay Gab habang wala ako dito. Ilang oras ay pumunta na sila sa isang sikat na mall para bumili ng pasalubong nito sa kanyang pamilya at bumili na rin ng cellphone para kay Christine. Ano, tama na ba yan, Camila? Ang dami na po nito, ma'am. Salamat po talaga, ma'am, ha? Sus, huwag ka nang magpasalamat. Ibabawas ko yan sa sweldo mo. Ito ang extra 7,000 pocket money mo. Hindi ko ito ibabawas sa sweldo mo. Bigay ko na lang to sa'yo para pag uwi mo ay may maibigay ka sa magulang mo. Salamat po talaga, ma'am. Walang anuman. Tara na, uwi na tayo para hindi ka malate sa flight mo. Pagdating mo sa inyo, balitaan mo agad kami, ha? Opo, ma'am. Pagdating nila sa bahay ay kumain muna sila ng pananghalian at saka umalis na patungong airport. Hinatid nilang dalawa si Camila. Camila, dito na kami. Mag-ingat ka. Tawagan mo agad kami pag nakauwi ka na sa inyo, sabi ni Jennifer. Opo, ma'am. Gab, hindi na natin kasama si Manong Pedring. Tulungan mo na lang si Camilang ibaba ang gamit niya sa likod. Utos nito kay Gab. Sige babe, walang problema. Saka binaba ni Gab ang mga dala nito at simpleng hinawakan ang kamay dahil hindi naman naririnig ni Jennifer ang kanilang boses ay simpleng nagpaalam na rin si Gab sa kanya. Mag-iingat ka, Camila, ha? Pwede bang i-text mo ako pagdating mo sa inyo? Oo, sige, dito na ako, Gab. Baka mahalata pa tayo ni Ma'am Jennifer. Saka ito pumasok sa departure area at umalis na sina Jennifer at Gab. Iniisip pa rin ni Camila si Gab. Kahit galit ito kay Gab ay unti-unti naman itong nahuhulog ang loob sa lalaking ito. At dahil siya din ang ama ni Christine. Hindi ko sasabihin sa iyo, Gab, na anak natin si Christine. Sabi nito sa kanyang sarili. Ilang minuto na lang ay papalis na ang kanilang eroplano. Ay nag-text naman si Gab. Mag-iingat ka palagi. Ito ang mensahe ni Gab sa kanya. Pero hindi siya nag-reply sa text nito. Umalis na nga siya sakay ng isang eroplano. Pero habang nakaupo siya ay naalala niya si Gab at ang mga nangyari sa kanila. Kahit alam niyang mali ito, pero bakit pagtungkol kay Gab? Kahit sobrang kinasusuklaman niya ito, pagkaharap niya ito ay lumalambot ang puso niya sa lalaking ito. Isang oras ay dumating na nga si Camila at hindi na siya nagpasundo pa sa kanyang mga magulang. Sumakay na lang ito ng taxi
At ilang minuto galing sa airport ay sa wakas ay nakauwi na si Camila sa kanilang bahay. Nay, tay, nandito na po ako. Anak, ikaw na ba yan, Camila? Tintin, ang nanay mo, nandito na nga. Si Mama. Mama, nandito na po kayo. Sabay takbo papunta sa kanyang ina. Tintin, namiss talaga kita, anak. Bukas sasama ka sa akin, pabalik sa Maynila, ha? Opo, Mama. Ito na pala ang cellphone mo at may binili kami ng amo ko sa'yo. At pati na rin sa inyo, Nay at Tay. Tingnan po ninyo dito. Wow! Mama, ang ganda po nito. Salamat po sa cellphone na binili ninyo, Mama. May gagamitin na po kami ni Lola pang video call po namin sa inyo, Mama. Masayang masaya si Tintin sa bago nitong cellphone, damit at laruan, at pati din ang kanyang mga magulang. Nay, nagustuhan niyo ba ni tatay ang mga damit? Ang ganda ng mga ito, anak. Maraming salamat. Na ito po ang 10,000. Pagkasyahin niyo na lang po ni tatay, ha. Ang 7,000 po ay bigay po yan ng amo ko. At dinagdagan ko na lang po ng 3,000 paliwanag nito sa ina. Anak, baka wala nang matira sa iyo, ha? Okay lang kami ng tatay mo. Hindi, Nay. Para po talaga yan sa inyo. Meron pong natira sa akin dahil nilibre naman po ako ng ticket ng amo ko papunta dito. At pabalik namin ni Tintin. Tintin, mag-iingat kayo ng mama mo doon, ha? Huwag maging pasaway para hindi magalit ang amo ng mama mo. Yung amo ko lang po na lalaki ang maiiwan, Nay. Ano? Baka kung anong gawin sa'yo ng amo mo, ha? Lalo na at lalaki yan. Mabait po sila, Nay. Isang buwan po sa Amerika ang amo kong babae. Hindi sinasabi ni Camila na si Gab ang tinutukoy nitong amo niyang lalaki. Mabuti naman, anak, at mabait ang amo mo. Pinayagan ka pang dalhin ang anak mo. Mabait po si Ma'am Jennifer, pati na rin po ang amo kong lalaki. Anong pangalan ng lalaki mong amo? Para kung mangyari sa'yo, alam namin ang pangalan at madali naming may report. Nathan po, Sir Nathan. Mabait naman po si Sir Nathan, ay. Siguraduhin mo, anak, at ingatan mo si Christine. Huwag mong iiwan sa bahay niya. Dapat ay lagi kayong magkasamang dalawa. Opo, Nay, makakaasa po kayo. Halina po kayo, Nay, kumain na po tayo. May binili po akong ulam. Ang bilis mo namang nakabili ng cellphone, anak, at dalawa pa. Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Opo, Nay, dahil binawas naman po ito sa sahod ko, Nay. Ano ka ba, anak? Paano yan? Wala ka nang makukuhang sahod sa susunod. Hindi ninyo na po kailangang mag-alala, Panay. Libre naman po ako. Sa totoo lang po ay ang laki po ng bahay ng amo ko at ang daming pagkain dahil isa pong bilyonaryo ang amo ko. At dahil sa sobrang yaman nila ay halos hindi na napapansin yung ibang pagkain. Minsan nga gusto kong ipamigay sa mga pulubi sa labas. Naku, tama nga yun, anak, ang bait mo. Talagang bata ka, nagmana sa'yo si Tintin. Sige, kumain na tayo. Mama, sobra ko po kayong na-miss. Ako din, anak, miss na miss ka na ng mama. Pag pupunta tayo ng mall ay may mga palaruan pang bata doon. Pwede kang maglaro kahit kailan mo gusto. Talaga po, Mama? Yehey, Lola, narinig niyo po? Paano naman po sina Lolo at Lola dito, Mama? Babalik din naman tayo, anak. Sige na, kumain na tayo at lalamig na tong pagkain.